Maimutag Mindanao niya ng headline sa News Patrol. Rigodon sa City Hall, mga bag-ong hepe sa mga opisina, gipanganlan na. Usa ka lalaking tigpayuhot og droga sa Turil, Davao City, nasakpan sa buy-bust operation. Bag-ong curfew sa Davao City, ipatuman na. Ug mga residente sa Barangay Binondo sa Baganga, Davao Oriental, gibisita sa Kapamilya Star. Kapamilya niya ng detalye sa News Patrol. Magpatuman ng Rigodon sa mga dagang oposisyon sa City Hall. Niya report ni Vina Araneta. Gisugdan og balasa ang mga hepe sa lain-laing opisina sa City Hall sa paglingkod og balik ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sumala ni Duterte, himuon niyang City Administrator si Konsehal Melchor Kitain. Apan, una niini, himuon sa Acting City Administrator si Attorney Joppy Avancenia Agustin. Ibutang sa Public Safety Command Center si kanhi DCPO Chief General Isidro La Peña. Gusto ni Duterte nga usa ka Muslimang ipulikang councilor Kitain isip konsehal. Ang mga kinahanglang representation nga dako would really be ideally, I said, a Muslim guy. So ang mangita pa ko scouting around ang tao nga gikan sa Muslim community, he could either be Tausug, Maguindanao, Maranao, or whatever. Ang ako lang pangayo nga tarong lang ang serbisyo. Tarong nga tao, nga tarong ang pang-serbisyo sa katawan. Ibalik sa City Cooperative Office si Jaime Adalin, no ay si Chief sa City Building Official karon. Ibalik si Mario Luis Jacinto sa City Planning and Development Office, si Lizette Marquez sa Tourism, ug sa CIO si Leo Villarreal. Samtang usa ka Chinese-Filipino ang ibutang sa posisyon sa Investment and Promotions. Kanang application, permit, o clearance, o whatever office, o whatever nature, ang opisina is called upon to act. You act within 72 hours. Sumala ni Duterte, human ng 3-4 ka bulan, maplastar na niyang tanan ang tanang mga hepe sa matag opisina. Vina Araneta, ABS-CBN News. Usa ka membro sa gituang Budol-Budol Gang gipangita sa kapulisan human gireklamo sa iyang nabiktima. Niya report, malaganato si Vina Araneta. Naabdan sa news team nga ginapangita sa kapulisan ang gituhang miyembro sa Budol-Budol Gang nga si Adonis Katiple, 27 anyos. Human kini makitaan sa usa niya ka mga biktima sulod sa Multipurpose Cooperative sa San Pedro Street. Nag-asif siya na buyer, Buyer og gadget, tablet o cellphone, din gidala niya akong gadget, din sibat, worth 27,000. ang suspect mag-apply unta sa cooperative. Apan, pagkakita sa iyang nabiktima, nanangid kini nga mag-CR. Apan, wala na ni balik. Diyang giadtuan, wala na kini sa CR. O gigabas ang gate sa second floor sa multipurpose building. Gipangita pa siya sa pulis. Apan, wala na nakitaan. Pag doon niya sa ako, ano ba nagawag ito CR? Naninado man, akong gituktok. Uy, may mukwan? Muto, gunitan akong kuha na akong baril, pagawas na ako, na akong yan, uy, may tao, muto, saka ko, saka na ako, uy, buklas naman. Oh, katong biktima to nakapula. Dito sa area sa Talomo, niya, nakita niya diri ang budol-budol. Ang nagulaman ang anak ko si Sami. Ngunit gamit o gabas dito sa kuwan. Ngunit, mauna. Padayang ginapangita sa pulis ang suspect. Vina Araneta, ABS-CBN News. Napreso sa Turil Police ang 38 anyos nga electronic technician nga si Jay Benicero. Humanakuan og duha ka sasay sa gituang Cebu nga nagkantidad og 3,000 pesos. Lakip ng mark money ng 500 pesos ug sa ka cellphone atol sa buy-bust operation sa Turil District alas 5:40 kagahapon sa hapon. Sumala sa responsable, ang Cebu nakuha gikan sa Barangay Zone 1 sa Tacob, Santa Cruz, Davao del Sur. Yan kung sabi nini ang illegal nga kalihukan. Fix man na, pero wala mo ko kabalugod nga ingato na nga sitwasyon kay gipasugo-sugo ra man ko nga ingato na nga moadto ka diha nga ana ko proga ana ko dito rin racket ani pusing. So gikan na siya sa Matina, nakatagtag na siya.
o diri sa Turil Public Market hantod nga na diskartehan ka ganina. Nagpatabang na mga pamilya sa ipang dagit ng mga sundalo ngadto kang Mayor Rodrigo Duterte aron mabuhian na sa mga rebuilding NPA. Yung report. Nakikita ang pamilya Dura o pamilya Pasiagas kang Mayor Rodrigo Duterte kauban ng grupong Sowing the Seeds of Peace aron magpatabang og hangyo ngadto sa mga rebelding New People's Army nga buhian na ang ilang mga anak. Kinsa gipang dagit sa mga rebelding New People's Army nitong Hunyo 17 sa Paquibato District, Davao City. Sumala ni Martiniano, amahan ni Private Martiniano Pasiagas Jr. Ang iyang anak ang breadwinner sa ilang pamilya. Ang iyang inahanad to, akong asawa, masakiton. Masakiton to, sa pa'y nagkatong akong anak ng sundalo. Sa pa'y nagpalit og tambal, sa nagpa-eskwela sa ako ang anak. College karon. Moro po na akong giasahan. Kay pila ramaning ako ang sildo sa akong pagpanarbaho. Naglaom sa mga ni Private First Class Ronald Dura nga mabuhian ang iyang anak nga luwas. Medyo nagaan ako na tungod kay nakabatik ko sa istorya niyo nga dili ang tamang talaga tungod kay tungod kay iya magitang kataligan nga mabalik yun na sila matatagal ko. Doon man sila kanamo mao nga ingita kami paagi nga mahimo kini ug ang una namong lakang alang nin mao ang pahibalo sa kadaghanan pinaagi sa media. Misad si Mayor Duterte nga nasa maayong kahimtang ang mga gipang dagit. Lain pa po ilang batasan, dugay namin gaaway. Hindi na nilampat yun, kaya mag-away, gini. Gituhang grupo ni Commander Parago ang midagit sa 5 ka mga sundalo. Vina Araneta, ABS-CBN News. Sirada na sa Davao Light and Power Company ang ilang customer service center sa Ponciano, Bahada, Davao City, sugod karong adlaw. Kay i-renovate na ang ilang administration building aron mapaayo pa ang serbisyo sa mga customer. Sa mga magbayad sa electric bill, mamahimong sa mga service center na lang sa SM City sa Ecolan o SM Premier sa Lanang. Nasa lamesa para sa mga mag-apply og electric connection. Soon be having some renovations in our administration building. So kinanglan yun ang kasiguruhan sa atong mga consumers ani po no nga for health and safety reasons. So dapat malayo sila sa construction site. Sa pagbalik sa News Patrol, bagong curfew sa Davao City ipatuma na. O barangay Binondo sa Baganga, Davao Oriental, gibisita o artista. Sa research nga gikandak sa Philippine Pediatric Society sa Southern Mindanao sa miaging tuig, 19% sa batang nagpangidaron og 6 months to 5 years na ay iron deficiency anemia. Ang kakulangan sa mineral na iron, siya ang pinaka number 1 na problema sa nutrisyon sa Pilipinas. Duha ang posibleng rason niini. Usa na din ang kakulangon sa supply ug pag-absorb og iron sa lawas. Ug ang internal bleeding tungod sa ulcer o di ka tungod sa mga internal parasites. Ang isang adult na bitok lang sa katawan o sa tiyan ng tao, nakakasak siya ng 0.3 ml na dugo everyday. Kung 1 month na dyan yung bitok na yun o isang taon. So, definitely, mag-develop ng anemia. Apil sa mga sintomas sa anemia ang pagpangluspad, daling pagkakapoy, ug paspas nga heartbeat, o di kahamubo ang attention span sa bata. Si Mami Lourdes Dorilag nabalaka nga tanang sintomas sa anemia naa sa iyang anak nga si Patrick. Isip inahan na magul man jud ko kay nagluspad siya ba magul man jud ta anak kung atong anak nang luspad. Kung musamot ang anemia, pwede kining rason sa pagka-delay sa pagdevelop sa brain ug body. Hinungdang mahimo slow learner ang imong anak ug pwede sab kining ma-develop to heart problems sama sa heart enlargement o di ka heart failure. Apan, ang anemia pwedeng ma-prevent through healthy diet. Kinahanglan lang nga siguruhon nga nay tamang supply sa iron-rich food kada adlaw, sama sa itlog, karne o katay, ug mga green leafy vegetables. Makatabang sab ang pag-take og iron supplements pero kinahanglan mo konsulta sa doktor. Kaya kinakailangan after 3 months of iron therapy, nag-normal lang hemoglobin nila. Kung hindi, magpa-check up na sila sa doktor. Ganyan. Ang
iron akong tabang alang sa body and brain development sa bata. Busa importante nga naatay enough supply ini sa daily meal sa ato mga chikiting aron magpabilin silang bibo o bright sa klase. Alang sa Health 101, ako si Marjorie Dalipo. Maayong